The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff, and happy Monday. Happy Father's Day din sa iyo, Brad Ted. Happy Monday. Good morning sa atin lahat. Nanonood din sa atin ng mga kaibigan natin. Chinkitan, thank you for watching. Thank you, And, thank you. good Sa morning. lahat din po ng mga itong inaabangan araw-araw, dito humuhugot ng inspirasyon. Ito na po ang ating magandang balita mula kay Brad Jeff. Yes, Brad Ted, batiin ko lang yung gumagawa ng mga images natin and video. Yung misis niya po, volunteer ko lang to si Joseph. Yung misis niya, Diane Urquiola, happy birthday. Pag-usapan po natin ngayon yung mga about family. Ito na po, napakahalaga bilang ama at isang tatay. Ito yung isang magandang desisyon na gawin natin. Alam niyo po, marami tayong desisyon na gagawin sa buhay natin. Maliit man, malaki. Minsan, ano ba susuotin? Anong medyas? Anong sapatos? Paano na makakain? Okay? Pero may mga desisyon po na life-defining ika nga, na babago ng kurso ng buhay. Mga desisyong hindi lang nakakaapekto sa araw mo, sa direksyon ng buong henerasyon at mga susunod na henerasyon, di ba? Sa Joshua 24 po, kinausap ni Joshua, nakapasok na sila sa Promised Land, ang buong Israel po kinakausap niya, and after niyang ilitan niya, isa-isahin niya yung ginawa ng Diyos, paano nag-provide sa kanila, pinalaya sila sa pagkaka-imprison sa Egypt for 400 years, yung provision sa wilderness, victory after victory po sa mga gyera. And then meron po siyang pinost na challenge sa mga iiwanan niya kasi he's about to die. Sabi niya, mamili kayo ngayong araw na to, sino ba pagsisilbihan nyo? Sino ba sasambahin nyo? Sino i-worship nyo? Sabi niya ba, yung mga Diyos-Diyosan ba ng mga ninuno natin? Mga Diyos-Diyosan ng mga nasyon na pinagtatalo natin? O ang tunay na Diyos na nagligtas sa atin? Sabi po sa Josue 24:15, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Parang sinabi niya, hindi pwedeng neutral lang. Hindi pwedeng pasway-sway lang. Hindi pwedeng depende sa mood mo lang. Hindi pwedeng pag may blessing lang saka ka mag-worship sa one true God. Kailangan malinaw ang desisyon. Ang powerful lang po ng statement ni Joshua bilang ama, haligi ng tahanan. Sabi niya, para sa akin at sa aking buong sambahayan, sasambahin namin ang totoong Diyos. Hindi yung pag-okay schedule namin, hindi yung pagka gumaling yung anak ko, sasambahin kita, or pagka wala na kaming problema, sasambahin kita. Hindi lang po yun. Sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, nakikita po yan, how we speak, how we treat our family members, how we handle money. Kasi either way po, as I end, we are worshiping something or someone, whether we like it or not. If we worship money, we'll become anxious. If we worship approval, we become insecure. If we worship pride, we become unteachable. But if we worship the Lord, we become anchored, guided, and transformed. Kaya po, gusto ko lang kay Joshua, before tapusin natin to, hindi lang naging personal ang decision niya, it's a household decision. We're gonna worship God. Me and my household. Kaya perfect. Family hanap ng Diyos. Kailangan lang niya pamilya na willing magpalid sa Kanya. Tanong, ano mga bagay na minsan umaagaw sa priority mo sa pag-worship kay Lord? Kung titingnan mo daily life mo, obvious ba na si Lord ang pinaglilingkuran mo? O isa lang siyang appendix sa buhay mo na panglinggo lang o pang araw-araw ba siya? Josue 24:15, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng maraming distractions dito sa mundo na to, marami, Lord, sa gabal sa pag-worship sa iyo, telepono, internet, TV, minsan, Lord, mas nakakapag-browse kami ng Facebook, Instagram, ng ilang oras, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Tulungan mo kami, Lord God, na ipamuhay namin ang mga salita mo. Dito, Lord, sa segment na to, araw-araw namin kinakampanya to, na ikaw lamang ang dapat namin sambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli salamat po sa araw na ito. At sa araw na amin napakinggan mula kay Brad Jeff, alagaan niyo po kaming lahat, si Brad Jeff, sa panibago pong linggo ng aming pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad, sa simula ng ating linggo ng paggawa. Tuloy ang ating pag-asa na sa bandang huli
ang lahat ng iyong pinapanalangin, ang ating panalangin ay magkakaroon na ng katuparan. Amen. Amen. Mangyayari yan, Brad Ted, sa takdang panahon. Amen. Alright, so Brad Jeff, pwede ka na maglabada. We'll catch you again tomorrow. Maganda sikat na araw dito sa Cainta. Pero Kuya June at Noemi Buenavajo, naglalakad lang ako sa mall dito sa amin kahapon sa Marikina. Na-meet ko sila at sila yung mga fans mo, Brad Ted. Naamoy ko nga. Sabi ko, nga, fans po kayo ni Brad Ted. Talagang mababango mga seniors. Alam mo, pusturang-pustura si Kuya June kahapon. Hashtag alam na. Alam na. Alam na this. Okay. Thank you, Brad. Salamat na marami sa iyong panahon na binibigay sa aming programa. Thank you, and again, bukas tayo ulit. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at